Diktador noon, para City ko ngayon. Ang podcast na ito ay isang koleksyon ng mga talakayan naglalayong gunitain ang mga kawalang katarungang dinanas ng mga Pilipino noong panahon ng Rehimeng Marcos. Sa espesyal na edisyong ito, layunin nating ipamulat ang mga karahasang idinulot ng mapang-aping pamahalaan ni Ferdinand Marcos Sr. na bukod sa pagiging isang magnanakaw, ay responsable din sa pagkamatay ng libo-libong Pilipino. Lalo sa panahon ngayon, kung saan ang kapangyarihan ay muling nasa kamay ng mga Marcos. Ang mga katotohanan ito ay dapat bigyang pansin. Welcome po sa ating podcast with the Angel Light. Ako po si Aaron Hernandez, isang former student leader at isang youth advocate sa Kasulatan. Kasama ko ngayon si Atty. Luke. Magandang umaga, gabi, hapon. Depende kung kailan may air ng podcast sa lahat na manonood at sa inyo, Aaron. At sa ngalan ng Buklura ng Manggagawang Pilipino, yun yung organisasyon ko, ako'y nagpapasalamat sa chance na makapaglahad ng mga ating ideyas at talakayan tungkol sa martial. And thank you for joining us. Yes. And Sir Gabriel. Okay, Gabriel, representative ng Panday Sining Pampanga. And honor din sa akin na participate sa podcast na ito para matalakay natin yan kung ano ba yung activism during this current Marcos regime. Bilang konteksto siguro, pinag-uusapan natin ito. Pero una, bukod sa kailangan natin pag-usapan yung ganitong klaseng bagay, this is also part of a commemoration sa anniversary ng martial law declaration ni Marcos Sr. Kaya tinatalakay natin itong ganitong klaseng topic. Which is 51 years. 51 years ago, tama? Yeah. 1972, 2023 ngayon. Bakit natin kino-commemorate? Kasi hindi pa rin nagbago ang lipunang Pilipinas kahit 51 years na. The same. Kaya very important na balikan natin. Kasi parang ganun pa rin yung History repeats itself, kumbaga. last year nga, di ba? 50 years na anniversary. Tapos yun pala election. No. Year, di ba? Ayan. Sige. Yung siguro unang pag-usapan natin is bakit tayo naging advocates or mga aktivista sa akin? Baka kailangan natin ng mas batang aktivista. Ganun ba yung hatian dito? Batang aktivista, matandang aktivista. Parang ganun nga yung... Ganun ba? Di naman sa ganon. The future and Pero bagong aktivista pa din ako Parang bagong tipo ng mga dating mga veterano, kumbaga. Regeneration. Pero gusto ko lang i-clarify, hindi ako aktivista simula nung 1972 ha. Bata pa kayo na. 74 ako pinanganak eh. Okay. So hindi ako, baka akala nyo, first quarter storm veteran ako. Sige, ikaw siguro ngayon bilang batang aktivista. So una daw yung mas bata. So, ang pagiging aktivista, kung sasabi ko, parang marinig natin na yung pagsimula, kasi gusto kong matulungan yung masa, gusto kong marinig yung masa. Pero sa akin kasi, kung selfish man tingnan, pero ako talagang nagsimula para mag-push maging activist na ako. Kasi yung sarili kong struggle, yung mga dinadanas ko under sa crisis talaga sa lipunan natin na as estudyante, as empleyado. Kasi nung panahon ng pandemic, wala akong trabaho eh. Wala akong trabaho, mahirap yung buhay eh. Na babalisa ako. Kaya talaga yung nag-push ako na maghanap ng movement na makakasali ako, na makakalako ko, na mapapag-usapan at maririnig yung mga hinaing namin as kabataang naghihirap sa ganitong klase ng lipunan. Kumbaga, sa sitwasyon natin ngayon, parang ito na lahat nung mga dahilan parang aktivista kayo. Tama.
Tama. if you would see kung ano yung realidad, di ba? Parang, ano pa ba? Di ba Tama. maging aktivista ka na lang? Kasi, sa dami ng krisis, ang daming krisis eh. In general, may krisis sa lipunan, pero may krisis sa presyo ng mga bilihin, krisis sa edukasyon, di ba? Napakaraming Tama. sari-saring krisis na idinulot ng pananamantala sa mga mayang Pilipino. Kaya, parang madaling maging aktivista in a sense na yun na eh, nakikita mo na yung mga yon, kaya parang yung, parang ba sasabihin? Yung parang, yun na yung magiging default mo na ano, reaction. If you know the truth already, kapag alam mo yung realidad, madali na para sa'yo na maging aktivista. Pero hindi madaling maging aktivista. Tama. Hindi, hindi ko gawain pambata. Sa Pilipinas, no? Hindi madaling maging aktivista kasi natin yung red tagging, Tama. di ba? Yung pharmacist. Oh, yan. Hindi gawain pang bahay, kumbaga. Ayun, Mm. dito pang ano lang, chill-chill lang. Seryoso yung Oo. pagiging aktivista. Kumbaga, kung ano, attorney, may material na condition talaga kaya may mga naging aktivista. Doon naman sa tanong kung paano ako naging aktivista. Ako ay produkto kasi nung bata ako, panahon ni Marcos. Mm. So, na-internalize ko yung kung ano yung sounds and sights. And what I saw was, ay nabuhay ako nung bata ako na yung lipunang Pilipino ay lumalaban kontra sa diktadurya. At merong ina-assert na kailangang bagong klaseng pamumuhay o lipunan na hindi abusado at patas dun sa mga nandun sa baba ng ating lipunan. And I-internalize ko yung a people in struggle. Like the sounds of the sights, the people I witnessed, anong mga pinagsasabi nila, mga simbahan nun ay progresibo. Pero dahil bata ako, hindi naman ako nakasali sa activist movement at the time. Pero hinabol ako noon. And lumabas yung yung aking internalize na pagiging aktivista nung panahon ni Gloria Arroyo. Na merong anti-Gloria struggle. And until now, nandun din tayo sa Ilos. Yun yung reason kung bakit nandito tayo sa mass movement. Actually, may commonality kami ni Atty. Lumaes, si Marcos Sr. Kasi ako naman, naging ganito ako. Parang namulat talaga ako ng todo sa sitwasyon ng lipunan. Kasi nung bata ako, nababasa ko na sa libro, napag-aaralan ko sa klase. At naging curious talaga ako about sa nangyari talaga nung panahon ng martial law ni Marcos Sr. Tapos, kinukwentuhan din ako nung magulang ko, nung kamag-anak namin, kung ano nga ba yung buhay ng panahon ng mga Marcos na namumuno sa Malacanang nung martial law noon, di ba? Kaya parang para sa akin, natatak na sa akin na yung mga Marcos, malala talaga silang Tama. mamuno, di ba? Sa gobyerno, di ba? At may pagnanakaw, sinasabi sa akin ng patayan noon. Ganun. Kaya bata pala ako, parang na-ingrain na siguro sa akin na may mali noon. At parang may nabigyan ng importansya sa akin yung pagkakaroon ng pakialam Tama. sa lipunan. Bata. Buti hindi ka yung pinanganak later na inabutan mo ang fake news. Oo nga po, Kasi source ko iba na sana, legally eh. iba sana exposure mo. Oo. Golden age nung panahon ni Bongbong Marcos. And I will tell you, ako naman pinanganak 74. So, kahit pa paano, lumaki ako hanggang 86 na nakita ko. Mm. And I will tell you, hindi yun golden age. Mm. Everyone was in agreement na lalong nagka-crisis ang ekonomiya ng Pilipino, lalong-lalo na kung nasaan ako. Sa Negros, na may hirap ang buhay doon, nagkaroon pa ng famine doon. Nung panahon ni Marcos. And everyone was anti-Marcos. Wala akong makitang pro-Marcos. As in, kung pro-Marcos ka nung panahon na yun, talagang isolated ka. Kaya I would imagine na itong si Larry Gadon, nung time na yun, siya lang ang nag-iisang pro-Marcos. Kung bakit ganyan ang ugali niya, kasi siguro nung time na yun, walang pumapansin sa kanya. Kasi siya lang nag-iisa eh. Kaya ang lahat ng galit niya ngayon, nilalabas niya ngayon. Oo, Diba? Ang tingin ko nangyari sa kanya. Pero in total, di ba, kung sa atin lahat, common naman na yung dahilan ng pagiging aktivista natin. Hindi lang naman si Marcos. Parang common lang, Oo, parang tama. denominator siguro siya. Pero in general, yung dahilan ng pagiging aktivista natin kasi may krisis sa lipunan. Di ba? May
napakaraming factors. May kahirapan, may karahasan, di ba? Ang dami nung dinaranas ng mga mamayang Pilipino na hindi naman dapat. At nakikita yun ng mga aktivista. No, di ba? Parang naniniwala yung aktivista na hindi dapat ganito. Kasi parang hindi resilience lang, di ba? Hindi yung dapat masaya lang tayo dito na binibiro-biro lang natin yung problema, na ginagawa lang nating meme, yung mga seryosong mga usapin, mga isyong panlipunan, gano'n. Pero nakikita talaga ng mga aktivista na may mali, di ba? At may kailangang gawin. At doon yung mas pumapasok yung pagiging aktivista, yung pagkilos. Di ba? And so, usapang Marcos na talaga. Kanina, nababanggit na natin si Marcos Sr., di ba? Pero ngayon, alam naman nating lahat na yung nakaupong presidente ay si Marcos Jr. Kumbaga, si Marcos Sr. Naging presidente, nag-martial law, napatalsik sa EDSA. Tapos, after ng ilang taon, tumakbo na naman yung anak niya si Bongbong Marcos Jr. sa election noong 2022. Ayan, so, kasi si Attorney Luke tumakbong senatorial candidate noong 2022. So, kamusta naman po yung naging experience natin? How was it yung kamusta? Alam mo, at the time, it really felt as if ang kasaysayan natin nasa turning point. Na alam naman natin ang paghahari sa Pilipinas ay paghahari ng mga elite. Pero simula nung dumating si Duterte at saka si Marcos, parang nagkaroon ng natural development ang paghaharing elite doon na sa pinakamasahol niyang forma. Tama. At itong masahol na formang ito, yan yung pinapamalas ni Duterte. Alam naman natin na ang elite rule ay bayolente. Pero nagkaroon pa ng pag-abante, pag-develop ang pagiging bayolente. Naging ubod bayolente na. Represented by Duterte na ang pagpatay, alaman naman natin dati may extrajudicial killing na. Pero ibang level yung Duterte. Ang pagpatay sa panahon ni Duterte, hayagan, pinapalamon sa masa para tanggapin ng masa, para palakpakan ng masa. Alam natin na may culture of impunity doon sa mga nasa tuktok. Pero yung culture of impunity na ito, ginagawang katanggap-tanggap sa lahat. Papalakpakan yung pagpatay sa mga adik. Di ba? At alam naman natin, ang pamumunong elite, hindi naman talaga democratic yan. Yan ay diktadurya. Tama. Pero yung level ng diktadurya talaga na nire-represent ni Marcos at ni Duterte, yung diktaduryang talagang hayak, walang keme sa pag-violate ng human rights, pag-violate ng freedom of speech, freedom of the press, the worst type of elite rule. And I really felt when I ran that we are faced with history's turning point wherein elite rule has now turned barbaric. And ang feeling ko noon, na kapag tumakbo ako, at parang tulad lang din ako ng mga trapong ito, na hindi magsasalita ng katotohanan, even at the risk na mawalan ka ng boto, parang ordinaryong eleksyon lang, samantalang turning point yan, ay dapat hindi mangyari yun. Panahon na, yung time na yon, I really promised, di ako magsisinungaling. Any questions that is leveled at me, I will show I'm not a trapo. I will show the non-trapo alternative, regardless of the fact, kung ako'y mawawalan man ng boto. Kaya mga questions, for example, about women's rights, sinagot ko ng katotohanan yan, LGBTQ plus rights. Kahit mawalan ako ng boto sa mga religious, even yung political na aking paniniwala, anong ideolohiya ako? Wala namang nakaka-mistake na ako isang sosyalista, which is not wise in ordinary times kung tatakbo ka lang sa eleksyon. Yeah, pero extraordinary times to. Diba? Dapat magiging totoo ka sa sinasabi mo at wala kang katatakutan, wala kang iniiwasang tanong.
And dapat pakita mo na hindi ka trapo. And I thought, I felt that was the time na, alam mo yon, na yung challenge na yon na kailangan hindi ka trapo and you represent real change. I felt na kailangan gampanan yon. At dapat maging mainstream siyang politika. Yung non-trapo type of politics maging mainstream. Nagsimula yan dapat noong 2022 at dapat magpatuloy yan. Kumbaga, Attorney, you saw the need na may lumabas na isang katulad nyo sa, kumbaga, yung election kasi it's a sea of propaganda, ibang mga pakulo sa election, pangangampanya, ganun. There was also a need for someone like you na magsasabi nung I don't think na we could reduce it to a person. I think it must become a trend. If we say new politics, kailangan ipakita natin na new politics. Lahat at gawin nating mainstream ang new politics. Definitely hindi dapat yan trapo type. At hindi mo kinukuha ang boto sa pamagitan ng pagsasayaw. Binababa mo ang diskurso. Di ba? Hindi sa pamamagitan Tama ng daw. pagtitiktok. Tama. Binababa mo ang diskurso, ipaliwanag mo ang tama. Dumiskurso ka. Alam kong magaling sumayaw si Harry Roque. Pero tapos na dapat ang ganyang panahon na ikaw ay simpleng nag-entertain. Di ba? Para mo yun, ang sagwa kaya nun, para it's as if ang baba ng tingin natin sa masang Pilipino. Nang abot lang nila ay ganito. Kapag pinag-usapan natin new politics, dumiskurso naman tayo at panahon ng maging mainstream yan. Speaking of election, Gabriel, para sa'yo, parang bilang isang aktivista, bilang isang kabataan, parang paano para sa'yo yung, parang ano yung naramdaman mo? Kasi di ba nung election 2022, tumatakbo after. tandem, di ba? Yung Right Marcos after nung Duterte, ano. di ba? Oo. Medyo ano ko lang, dugtungan ko yung puntos ni Sige. Attorney Locke, dun muna tayo mag-focus. Ako kasi, hindi ako naniniwala na yung magiging pagbabago is through voting na papalitan natin yung presidente or hindi natin hayaan na si Marcos. Ang nagiging problema kasi talaga yung system na, o yung klase ng lipunan na meron tayo. And tama si na during that time, marami sa tumatakbo, hindi naman talaga babagawin yung lipunan. Wala yung alternatibo na sasabi na talagang mag-challenge na magbago yung lipunan. So para sa akin, kahit sino pa man yung manalo ng kung hindi natin talagang sisikapin na mawala tayo sa isang neoliberal na klase ng lipunan or isang MKMP na lipunan natin, neoliberal na policies, hindi mo bago. At bakit yung pakiramdam natin na kahit nakaalpas na tayo mula sa diktatorya ni Marcos Sr., ng martial law, ay bakit hanggang ngayon nararamdaman pa rin natin ay dahil doon sa ganong klaseng sistema, isang pasistang rehimen. Na tama si Attorney Luke, na lumabas yung kasahol-sahulan at yung parang sobrang excessive na impunity nung panahon kay Duterte. So, kung babay tayo sa natanong mo, ito yung naramdaman ko talaga. Dismaya at takot ka ba bilang isang aktivistang kabataan? So, nagkaroon ako ng pangamba. Kasi, hindi lang to basta Marcos na ginagaya yung tatay niya at ang gusto ay baguhin at baguhin yung pangalan nila. Diba? Yung disinformation saka talagang historical revisionism na negatibo. Kasi pinapalitan mo into mali. Hindi mo rin-revise into tama. Ni-revise mo into mali. So, masahol na yun. Ngayon, dudugtong pa, yung i-extend pa natin yung culture of impunity ni Duterte sa anak niya. Marcos Duterte. So, talagang may kaba. Pero, pumalit din yung agitation na naramdaman ko naman. Kasi, nung gabi na nanalo si Marcos, ano bang ginawa natin bilang mga kabataang aktivista? Hindi ako kasali yan. Hindi ako kasali, hindi na ako kabataan. Kami po, nag-organisa agad ng mobilisasyon. Right there nung hating gabi na yon, madaling araw. Kahit madaling araw. Agitate agad kami ng mga kabataan, nag-organize agad ng mobilization na nagkaroon na yung Black Friday protest, di ba? At ang na yon, isa na hindi nawala yon yung agitation na yon. So ito yung call to challenge para sa mga kapwa namin kabataan at estudyante. Na yung naramdaman natin nung panahon na natalo si Leni,
yung agitation na yun, ibalik natin. Mm. Na hindi dapat tayo nangangamba, hindi tayo nangangapa sa dilim, hindi tayo kinakabahan ng takot. Kasi nakita naman doong mga marcha na yun, nung pumunta tayo sa lansangan, na nasa atin ang lakas. At mas malakas tayo ng sama-sama. So yun siguro yung magiging sagot ko doon sa katanungan na yun. Okay, kasi naalala ko rin yung iba kasi yung energy eh. Kung Tama. iba yung Tama. atmosphere at that time nung nanalo si Marcos Jr. ng election. Tama. Siyempre nanlumo tayo no, di ba? Mm. Pero nagalit tayo. Mm. At the same time, naging hopeful din kasi Mm. ako dun eh. Kasi parang kaya din natin talagang kumilos ng ganun-ganun eh, di ba? Napakabilis nating nakapag-organize ng mga mobilizations. Kasi nagsilabasan yung mga kabataan eh. Di ba? During the campaign period, lumalabas sila para mangampanya. Di ba? Pero during that time, lumabas sila para magprotesta. Mm-mm. Di ba? Protest talaga siya. Para ilahad talaga yung nararamdaman nila. Agitating yan eh. Talaga. Magiging hopeful talaga tayo. Nasa atin sana yung momentum, kumbaga. Kasi may ganun pala, Oo. di ba? Kaya yung ganong, kayang ilabas yung ganong klaseng energy. Kumbaga na galit tayo, mag-organisa tayo, kumilos tayo bilang mga kabataan kasi our future is at stake, di ba? Yun yung mga nilalabas ating punto at that time, di ba? Pero at the same time, siguro pumunta tayo sa point na beyond elections. 'Di ba? Kasi nasimulan na eh, 'di ba? Tama yan. Andun na yung momentum eh. Beyond elections, dapat may ginagawa pa rin tayo, Tama. 'di ba? Tama. Na kasi the conditions na kung bakit tayo nagiging aktivista, kung bakit tayo kumikilos, the conditions kung bakit maraming Pilipino naghihirap are still there. Mm-mm. 'Di ba? Kaya are still there and ngayon yun, Ngayon. andito sila ngayon, 'di ba? Yung condition na yun. Hindi tayo pwedeng mag-antay pa ng susunod na election. Parang ano yung thoughts niyo kung siguro about sa mga kabataan na ano yung kahalagahan ng aktivismo ngayon? Sige. Gusto ko lang din simulan doon sa panahon ng Marcos Sr. Mm. Kasi isang ehemplo yon na ang kabataan ay tinawag ng kasaysayan na tumindig. Sa time na yon may challenge din sa kabataan. Yung mga tinatawag nating first quarter storm generation. Ewan ko, mga magulang nyo rin siguro yon. Di ba? May kinakaharap silang hamon nun eh. At kasaysayan ang nagtakda ng hamon na yon. At yung mga kabataan ng first quarter storm generation, sinagot nila yung hamon na tumindig sila sa pamamagitan ng pagiging movement. Mm. Hindi to electoral ha. Sila mismo bilang kabataan, kilusan sila. Ng ano? Ng tunay na pagbabago. At tumitingin sa sistema bilang ang sistema ang problema. Tama. Hindi simpleng pangit yung presidente, corrupt, palitan lang natin ang presidente. Mm. Ibig sabihin, hindi sila personality-based politics. System ang tinitingnan nila na kailangan baguhin. And because of that, na meron silang systemic perspective, nakita nila ang role nila bilang kabataan, which is kailangan baguhin ang sistema mapang-api, at ang pinaka-kailangan nilang gawin ay movement. At yun yung isang factor kung bakit nung nag-declare ng martial law, ang first quarter storm generation na yan was well placed to build and help build the resistance against Marcos. Number one, systemic ang tingin nila. Kailangan, at ang ginagawa nila dito, nung panahon na yun, nag-teach in, nag-aanalisa sila ng ano bang problema sa sistema. At tinukoy nila yan. Ang sistema natin ay unjust. Hindi makatarungan. Kanino? Hindi makatarungan sa magsasaka, hindi makatarungan sa mga manggagawa. Bakit? Kasi ang kumukontrol sa ating sistema ay ang mga nasa tuktok na mga property owner sa sendero man yan at kapitalista. Ibig sabihin, yung first quarter storm generation, inabot nila yung class analysis, a scientific way of analyzing the problems of our society. Tama. And because of that, nung nag-declare ng martial law si Marcos, ang first quarter storm generation na nag-analyze ng systemic na roots ng problem,
nag-join forces with the workers and with the farmers. Tama. And they created the mass movement. And yung mass movement na ito actually ang naging opposition kay Marcos Sr. Dahil sa time na yon ng mga unang martial law, talagang winasak ni Marcos Sr. ang political opposition, ang Liberal Party, kahit ang Nationalista Party. No one could contest Marcos in the elections. Now, fast forward sa ngayon. I think it is the same challenge for the youth right now. Na bumalik ang isang Marcos at ang isang Duterte. Na ito ay isang turning point ng kasaysayan. Ang question right now that we are facing, ang lipunan ba natin will go to the dogs, will go to barbarism, o kung ayusin natin itong maging makataong lipunan. And the same question at the same challenge sa mga kabataan na dapat tingnan ng kabataan ngayon ang problema na merong systemic roots. Tama. Hindi lang si Marcos at Duterte ang problema. Tama. At mayroong pang-aapi at mayroong injustice. At kailangan ng mga kabataan ngayon ay mag-join forces sa kabataan. Sa mga manggagawa, sa mga magsasaka, dun sa mga api sa lipunan. At sa totoo lang, ito ang totoong oposisyon kay Marcos at kay Duterte. Tama. Sa panahon na ang ating mga nagahari ay unity Tama, sila. Mm. At inapakan na nila ang political opposition. And I don't even think that this political opposition will be able to rebuild its strength against this Duterte Marcos juggernaut. It is really the youth and those who are at the bottom ang magiging oposisyon by building a resistance movement against the evil access of Marcos and Duterte. And that's the challenge for the youth right now. Tama. Na susuwayan ko. I agree to that na yung puwersa ng sama-samang masang lumalaban sa nagaharing uri, which is kinabibilangan ng Marcos Duterte, ang tunay na oposisyon. So, ang role ngayon ng kabataan bilang puwersa, bilang may lakas na pag-iisip at lakas na pisikal, na tama, umanib. Umanib ngayon sa sinasamantalang uri, which is ang manggagawa, magsasaka, marami tayong lunsod. Yung mga yan, yung mga naaapi, yung mga nasa 90%. Okay? So, pag lumubog sila, armasan na rin sarili nila tunay na pag-aaral sa lipunan, yung sharp na sika, nasabi na maaalam natin kung ano yung tunay na estado ng lipunan natin ngayon na mala-kolonyal at mala-feudal, okay? Semi-feudal and semi-colonial. Pwede mo elaborate? Which is, yun nga, yung babalik tayo sa neoliberal na policies, na i-influence pa rin tayo, hindi tayo directly na colony, pero na-influence pa rin tayo ng mga imperialist countries like US and China, yung klase ng kung anong forma ng gobyerno natin. At ang nagpe-perpetuate nito, ang mga kakonsyabal na dito, yung mga naghaharing uri, yung mga MBK, malaking burgesyo comprador, yung mga kasosyo ng mga foreign investors or yung mga malalaking kumpanya like Nestle for example. Panginoon may lupa, yung mga nagkakamkam ng mga lupa, like for example, Coangco of Hacienda Luisita, yung mga ganun. Sorry to name drop, but it is what it is. Diba? Yung mga ganun. And yung mga bureaucrat capitalist, yung mga lalagay nila sa sarili sa posisyon, para i-perpetuate yung, or para i-protektahan yung interest ng uri nila. Sino ba yung mga ganun? Yun, itself, Marcos Duterte. So, yun talaga. At ang talagang kung makikita mo sa MPBK, ang MKMP rather, kay nalipunan, makikita mo na kung ano talaga yung ugat ng kahirapan ay PBK. Imperialismo, dahil yun nga, sa neoliberal, feudalismo, dahil sa mga Panginoong may lupa, at mga bureaucratic capitalist, which is yung mga nasa posisyon natin ngayon. At ngayon, ang duty ng kabataan ay maging mapanuri, kung ano sabi ni Attorney Luke, aralin yung lipunan, armasan niya sa teorya, at lumubog sa masa. Kasi sila ang uring sumasanib. Sasanib sila sa mga relatang lungsod, sa manggagawa at masa, para ipaglaban yung karapatan at ipaglaban yung tunay na reforma sa lupa, yung nakakabuhay na sahod, yung talagang wealth distribution, kumbaga. So ito yung
magiging, sabi natin na, reform, yung talagang true reform, talagang tunay na systemic change. Doon lang natin siya makakamit. Kaya nga, tama, na tayo yung tunay na oposisyon kung magsasama-sama tayo. Kung sa anim ng kabataan, sa mga pinagsasamantalang uri, yun ang tunay na oposisyon. Kasi parang siguro masasabi natin na yung dahilan kung bakit kumilos yung mga kabataan noong panahon ni Marcos Sr. andoon pa rin hanggang ngayon dito. Tama. Diba? Kaya siguro para sa mga kabataan, since andun tayo sa ganung klaseng fact, diba, na kung ano yung mga problema noon, problema pa rin natin sila ngayon. Diba? Kung ano yung kalaban ng sambayan ng Pilipino noon, sila pa rin ngayon. Iba-iba lang yung mukha, siguro may iba ng forma ngayon, kahit pa paano. Pero same, pareho pa rin, diba? In general, same thing pa rin. Kaya siguro, makakabuti para sa kabataan na mag-look back, kumbaga, 'di ba? Yung sa ginawa ng mga kabataan noon, mga student activists, youth activists noong panahon ni Marcos Sr. Kumbaga, maging inspirasyon, 'di ba? At siguro kumuha ng mapupulot na aral, 'di ba? Kung paano mga ba nila na itaguyod yung movement, 'di ba? Mula first quarter storm hanggang sa mapatansik si Marcos Sr. sa EDSA, 'di ba? Siguro masasabi natin na it's good na mag-look back yung mga kabataan, tignan talaga, suriin kung ano yung ginawa, pag-aralan yung ginawa ng mga kabataan noon. At i-apply siya ulit, 'di ba? Buhayin kumbaga yung diwa ng first quarter storm noon. Sa ngayon, 'di ba? Kasi andyan pareho yung dahilan ng kahirapan, ng karahasan sa lipunan natin hanggang ngayon, 'di ba? Although, gusto ko lang i-add na hindi naman kailangan na parang i-duplicate. Oo. Kasi may mga new Tama, situations tama. Oo. tayo eh. Like for example, ang mga demands na kailangan ng kabataan ngayon, naigiit sa mga naghahari, medyo varied na ngayon. Oo. So, andyan pa rin yung mga demands ng mga magsasaka. Tama na yung lupa na binubungkal nila ay sila yung walang parasitikong landlord na kumukuha ng mga bunga ng kanilang paghihirap. Pero meron pang bagong challenge din ngayon na kailangan ang mga magsasaka natin, huwag nating pabayaan. Huwag mo lang bigyan ng ilang hektarya tapos bahala na si Batman sila. Tapos hindi na nila mabubuhay ang sarili nila sa pagsasaka, tapos i-reconsolidate ngayon nila manibilyar ng mga land grabber ang lupain na dinistribute. Mga bagong challenges. Bagong challenges ang kinakarap natin ngayon, ang climate change. Diba? Dahil sa sobrang todong pagbibigay natin ng proteksyon sa interes ng mga bilyonaryo, umabot na tayo na ang ating kalikasan ay sirang-sira na at kailangan na natin yung emerhensiyang ito ay kailangan natin sagutin. Medyo ang tumaas din ang level ng laban ng mga kababaihan sa misogyny. Laban ng mga LGBTQ+. Lahat ng yan ay mga bagong mga larangan kung saan dapat natin itaguyod ng mga kabataan. Tama. So, hindi siya parehas, tapos iba rin ang ruling class ngayon. One-man rule si Marcos, ito nagsama-sama. Lahat ng mga killer, lahat ng mga mediocre na mga clown na mga public officials na walang diskurso. Tapos, mga dictatorial tendencies, nagsama-sama sila ngayon, hindi na one-man rule, the entire elite that we have ay nagsasama-sama. So, new challenges. And of course, ang kailangan nating mabalikan dun sa first quarter storm ay siguro i-identify ko. Number one, the same as the first quarter storm generation, the youth of today must make demands upon those who rule us. We must not only think about changing the faces of those who rule us. Si Marcos lang yan, tao lang yan. Duterte tao, tapos ang solusyon, ibang tao. No, we must make demands on the kind of society that we must have. Tama. Dapat ito isang society hindi misogynist, yung mga kababaihan nire-respeto ang karapatan, LGBTQ+, hindi na pwede yung mga reaksionaryong values, di ba? Yung yung magtotoong development sa ating bansa kailangan itaguyod. Kaya kailangan yung development na yan included ang mga magsasaka, mga manggagawa.
and all of those things, ito'y dapat i-demand, igiit. At hindi na tayo papayag, dapat nga hindi na tayo, lumagpas na tayo sa personality politics. At yun yung challenge natin. Lagpasan din yun. Sistema na dapat ang diskurso. Kumbaga nung 2022 kasi, di ba, nagkaroon ng movement eh. We can't deny that, Oo. di ba? Nagkaroon ng movement yung kabataan, di ba? It's a very good thing, di ba, na yung mga kabataan pumunta sa mga communities, kinausap yung mga urban poor, nilalam yung sitwasyon nila, kinausap sila, ganun. Nag-house to house. House to house, di ba? It was a movement, di ba? Pinag-aralan din naman nila yung sitwasyon pinag-usapan nila yung sitwasyon ng bansa natin. Kaya nga sila kumikilos, di ba? Kasi gusto nila masolusyonan, di ba? Kumbaga, may mga kumilos na mga kabataan, napakaraming kabataan yung kumilos, di ba? Pumupunta pa sa political rallies at that time. Diba? There was a movement. Kailangan lang ngayon ay di ko sure kung masustain lang siya o ibalik talaga siya, i-revamp yung movement na yun na talagang tataguyod laban sa Marcos Duterte na Sa pagkain ko, yun nga, babalik tayo sa pag-aaral ng lipunan na hindi lang naman siya laging aral ng mga teorya, pero yung sa pagpapraktika nito. So, iaano natin na hindi lang makukupot sa atin yung teorya na yun. Dapat lumubog tayo sa masa para mamumulat din yung class consciousness nila. Kasi, hindi natin, as kabataan, hindi natin mapupush yung rev or mapupush yung systemic change na sinasabi. Hindi tayo yung mag-aaral nun. Ang tunay na magpupush talaga nun is yung masa. Yung buksang bayan ng kabuuan ng masa na sama-samang nakikibaka. Siya lang. Hindi tayo hero na, huwag natin isipin na tayo hero tayo na okay, kailangan ng pagbabago, we are the hope and we're gonna go to the communities and try to command them and tell them na ito yung kailangan gawin. Hindi, kailangan natin pakinggan yung masa. Kailangan natin makipamuhay sa kanila para maintindihan natin yung struggles nila. Doon lang natin maiintindihan kung ano ba yung klase ng reforma na kailangan natin gawin. Kailangan na At ipapati mo lang din or didiin din natin sa kanila, papaintindi na kung ano yung kaya nilang gawin, na sa kanila yung lakas as a masa. Pagsama-sama sila, mas marami sila, mas malakas sila kaysa sa ruling class. Ganun siya. Maganda sana yung dinescribe mo, Aaron, na nung panahon ng eleksyon, nag-start na movement siya. Pumunta sa mga communities, mga kabataan paliwanag. Yung start na yon, tas nag-develop dun sa sinasabi mo. Na from that, nagtuloy-tuloy na ang puwersa ng kabataan nakisanib na sa laban ng mga manggagawa, magsasaka, Tama. mga maralita. Tama. Para ang kanilang direksyon na ngayon, system change. Tama. Kasi itong kalaban natin, Marcos Duterte, ito biro. Yeah. Diba? Yeah. Do you think na itong kalabang natin to, simpleng voting the right candidates lang in order to fight against them? Diba? Hindi. That's what it takes. Dapat movement siya na Tama. tuloy-tuloy. Tama. Ang problem is, after the elections, yung mga kabataan na nagsisimula ng mag-create ng kilusan, hindi electoral machinery So, hindi electoral machinery yun kasi may electoral machinery ba naman na mag-house to house nang hindi mo binabayaran? Di ba? Volunteerism. Yeah. Kapag electoral machinery ka, babayaran mo yon. Yung ginagawa ng trapo. Oo. Pero yung mga kabataan, tumindig, Sila mismo yung volunteer, tapos base sa kanilang prinsipyo at paniniwala na dapat wag nating payagan itong klaseng pamumuno na nire-representa ni Marcos na mamayani sa atin. Tama. Pumunta sa masa, nagpaliwanag. Kung electoral machinery yan, kung i-monetize mo lahat yan, bilyon-bilyon siguro ang worth nung ginawa ng kabataan na ginawa nilang libre. Movement na yan na merong aspiration for change. Mga kabataan na umiyak pa. Mga kabataan na naka-feel ng ito ay maka-apekto sa aming buhay. Pero napansin ko after the elections, nawala. Nasayang yung sinasabi mong momentum. Dapat ang nangyari dyan, meron kasing kailangan na pag-step up. Hindi na dapat natin titingnan ang mga personahe na sinuportahan natin, no?
eleksyon. Tama. Kailangan, hindi na yun ang diskurso after ng elections. That's no longer the discourse. The battleground right now is opposing Marcos and Duterte mismo, yung axis of evil. Hindi na yung sana naging presidente, kung ganitong presidente, si ganito, di sana hindi nangyari ito. That's no longer that. Ngayon, how do we oppose this evil axis? Merong Maharlika funds. How would the youth right now from the movement na sinusuporta ng kandidato will become a resistance movement to resist against, to mount a resistance against the Maharlika funds. To mount a resistance against mandatory ROTC. To mount a resistance against red tagging and the muffling of our democratic rights, the killings that's still going on. To mount a resistance against the violation ng rights ng mga manggagawa, ng mga magsasakala, ng mga oppressed sa ating lipunan. Dapat nag-shift na dun eh. Meaning to say, dapat nag-graduate na tayo sa personality politics, which is always our weakness as a bilang people. Our problem always is, personahe ang ating sinusuportahan, hindi interes ng mga api or natin bilang sektor, kundi personahe. We must move away from that. That's the challenge for the Filipino youth right now. We have to do something beyond the election. Yes. Tama. Masasabi ko is, nagkaroon ng initiative yung mga kabataan, which is good. Kasi siguro dapat na, na forma siya na, kasi ang nagiging forma ng panahon ng election is nagiging NGOism siya. Naging parang charity yung paglubog doon sa masa. Hindi siya naging ganun ka-sharp na para tingnan yung lenses ng paano ba mamuhay sa marilatang lungsod, ano ba yung mga struggles, hindi nasayang yung opportunity na maaaral yun. So na-push lang siya na ito yung iboto nyo, and hindi siya gumamit ng lengguwahe na maiintindihan ng mga nilulubugan nila. So, mas sana kung yung naging doon, tawag doon, yung propaganda nila, yung propaganda work nila is mas lubog or mas lapat sa sitwasyon na kinakaharap ng masa. So, kung hindi si Lenny yung kung dinala natin na ito yung at bakit natin iboboto si Lenny, kasi ito yung kinakaharap natin na crisis, for example. Ito yung kaya nagkaroon ng initiative kasi yung mga kabataang masa nun is because ayaw natin ng bagong ayaw natin ng another Marcos, di ba? Gusto natin ng bago, rather, yun. Yun yung crisis. Noong parang ng pandemic, nagkasawa na tayo na naka-lockdown. So, yun din yung crisis. Ngayon, may crisis ulit. Diba? Tumataas yung mga bilihin. So, yung movement, sigurado magkakaroon yan. Magkakaroon ng spark yan na sa masa, sigurado magkaka-clamor yan. So, it's now the time for yung mga kabataan na lumubog nun, lumubog ulit at magkaroon yan yung call to action sa kanila na magkaroon ng ganung initiative na mag-aral ng lipunan, na bumalik sa mga komunidad at pakinggan yung masa sa hinanaing nila. Doon natin makakakuha yung tamang analisa kung paano natin ngayon lalabanan yung opposition, paano natin pagsasama-samahin yung kasi yun yung natatawag na pagbuo ng kampanyang masa. Gagawa sila ng campaign. Diba? Yung pagkakampanya natin, mas nakaturol siya sa pangangailangan talaga ng masa. So, ganun. Ayan. As we wrap up, kasi patapos na tayo sa episode natin na to ngayon, establish na natin na si Marcos Sr. at Marcos Jr. pareho lang silang pasista, pahirap at pabaya sa mga mayang Pilipino. Diba? Yung tandem ni Marcos Jr. at ni Sara Duterte, hindi natin sila dapat binibigyan pa ng chance or ng benefit of the doubt. Diba? Kung mag-establish na, it's a fact. Diba? Nakikita naman natin ngayon sa kasalukuyang sitwasyon ng lipunan natin, ng bansa natin. Diba? Hindi naman nila binabago yung Pilipinas for the better. Diba? Mas inaabuso lang nila yung Pilipinas. Andyan pa rin yung mga krisis Krisis sa edukasyon. Diba? Inaccessible yung mga resources. Diba? Hindi afford nung mga tao yung healthcare. Diba? Yung simpleng pagkain nga lang, hindi na Diba? So napakarami ng mga dahilan, ng mga factors, diba? Na magsasabi talaga na si Marcos Jr., yung tandem nila ni Sara Duterte, ay hindi nakakabuti para sa mamayang Pilipino. At ang kailangan ngayon ay kumilos yung mga kabataan, di ba? At yung ibang kasama ibang sektor. Pero yung mga manonood natin or yung mga tagapakinig natin sa podcast na siguro
ngayon patapos na tayo, bigyan po siguro natin sila ng steps, di ba? Marami na tayong nabanggit kanina pero yung mas siguro itemized siguro na steps. Ano nga ba yung pwede niyong gawin ngayon? Where can you start? Yung pwede mong gawin ngayon mismo na para makakilos ka. Okay na ba? Attorney? Ang batang aktivista bago ang matandang aktivista. Okay, siguro. Sige. Sa akin siguro sa pagbuo ng grassroots is, yun, lumabas kayo sa apat na corners ng mga silid-alaran nyo at lumabog talaga sa masa. Labas kayo sa schools nyo, labas kayo sa comfort zone nyo, and lumabog kayo sa masa. Ganyan talaga yung pag-aaral ng lipunan. Kung kailangan ng gabay, ng mga teorya, sumali sa mga discourse, sa mga educational discussion, and makukuha nyo yun sa pagsali sa mga NDMOs, sa mga orgs, na nagtatakal ng ganitong mga issues. So, yun. One is yung org namin, Panday Sining. So, Panday Sining Pampanga. So, ganun siya. At gusto ko lang naman masabi na kung natatakot, syempre, normal yung takot eh. As a person, as a human, may takot, may mga pangamba. Lalo na kung ganito klaseng lalang pagpamamasista yung ginagawa na umaabot yung red tagging sa pagkawala, sa pagkamatay. Kaya valid yung matakot. Pero kung gusto nyo na sama-sama, mawawala yung takot nyo kasi mas sama-sama, mas malakas, mas consolidated, mas makakapagtulungan at hindi nyo mararamdaman na mag-isa kayo. Kaya mawawala yung pangamba na yun sa pagsali sa mga mass orgs. So, ayun yung call to action sa mga kabataan. Sige, sa akin naman, sige, isa-isahin ko. Number one, banggit na kanina, ito ay tapos na yung eleksyon, kailangan na ng mga kabataan na ang kanilang diskurso ay hindi pang electoral na diskurso. Meaning to say, umalis na doon sa framework ng personality politics. We are the change that we want to effect in this society. You don't look at messiahs. You as a force, political force ngayon, mga kabataan, kayo yun. Tama. Kung tindigan lang natin at hindi natin aasa na meron tayong Messiah. Now, merong historical na posisyon or kinalalagyan yung fact na may sinuportahan ng kabataan, marakalakang kabataan, si Leni Robredo at saka si Kiko Pangilinan. That's because sila yung pang-prevent natin. Pang-prevent ng mga kabataan, naisip ng mga kabataan, pang-prevent kay Marcos at kay Duterte. Pero ngayon na tapos na yon, hindi dapat yan mag-develop into personality politics, which is also the problem with those who support Marcos, regardless of what Marcos represents. Di ba sila? They support Marcos regardless of the fact na si Marcos ay hindi naman makamahirap at pinapatuloy niya yung mga problema natin, mayroong Maharlika funds. Pero Marcos pa rin, bulag na sila about him dahil personality, idol lang nila. Ganun din naman ang supporter ni Duterte. Without being critical about that. Ang mga kabataan ngayon na kailangan maging force for change, dapat hindi lang simpleng idol personality politics na naman. Kailangan mag-mature from that. Second, yung isang pag-aaral sa lipunan, kailangan maging critical tayo na pag-aralan ang problema ng lipunan. Again, related to the other one, hindi siya simpleng pag-i-elect ng mga matitino. Merong problema na systemic, ang roots, ang inequality ay systemic. Ang nararamdaman natin sa ating politika, ekonomiya, society, systemic yan. At ang solusyon dyan, baguhin ang buong sistema. Kailangan tumindig ang mga kabataan sa ganon. Pangatlo, and ito, in a negative way ko sasabihin, be very, very careful with the messages that will now be spreading para pabansutin ang kabataan. Pabansutin. Unang-unang mensahe ay maglista na kayo ng mga matitinong kandidato sa 2025 at lahat yan mga trapo. Merong mga ganyang mga listahan. Opposition daw, pero puro mga trapo. Tapos na tayo dapat sa mga trapo-trapo na yan. We have to, stand for new politics. At ang mga makabataan, joining hands with the workers and the farmers, ang tunay na magbibitbit ng pagbabago at hindi yung mga trapo na simpleng i-elect lang natin. Tama.
Babansutin niya ang kabataan dyan kasi ang mangyayari lang sa kabataan, boto ng mga listahan yan. Pangalawa, yung mensahe na si Marcos is not as worse as Duterte. Be careful of that message. We must oppose both Marcos and Duterte. They are one and the same. And ang isa, labanan natin ang red tagging. Tama. Dahil dyan sa red tagging na yan, yung mga puwersa ng pagbabago, gusto netong Marcos sa Duterte, iwasan natin ang mga lumalaban sa pagbabago. Huwag rin tayong manrenta. And kailangan ma-warn kayo na kahit yung mga nag-o-oppose kay Marcos at Duterte, marami dyan mga red tagger din. Tama. Huwag niyong paniwalaan yon. Kasi pag pinaniwalaan niyo yon, yung mga yon ang mga anti-Marcos kuno, anti-Duterte kuno, pero payag sila sa mga red tagging. Di ba? Yan ay mga bulaang propeta. Mas close sa mga yan sa ideolohiya ni Marcos at ni Duterte. Kung ikaw ay kanan, tapos sinasabi nila kanan sila pero hindi sila Marcos at Duterte, huwag niyong paniwalaan. Konting tweak lang yan, konting, alam mo yun, extend the friendly hand ni Marcos. Yung mga kanan na yan, na kunwari anti-Marcos sa Duterte, magjo-join yan doon kay Marcos sa Duterte. Dahil pareho sila ng ideolohiya, kanan sila. Tama. Mag-ingat sa mga kanan na kunwari anti-Marcos at anti-Duterte. Yun lang. Ayan. Para sa mga kabataan or kapwa natin estudyante na nanonood, pwede kasing maging overwhelming yung thought na ang dami problema ng bansa, di ba? Paano ko ito susolusyonan? The thing is, hindi ka nag-iisa, di ba? Hindi ka dapat mag-isa lang. Hindi ka. Mas magiging madali siguro para sa'yo kung sasamahan mo yung iba. If you will join others, di ba? And if you will act together. Kaya siguro ako, yung magiging advice ko, nabanggit nyo na rin to kanina. Join educational discussions kapag may nakita yung invitation ng mga katiwa-tiwalang organizations, ng mga orgs sa campus ninyo, sa university ninyo, or sa city, town, or province ninyo. Mag-join kayo, di ba? Tama. Or join the organization, doon nyo makikita kung paano yung tinataguyod yung movement, di ba? Yung pagkilos, yung pag-oppose ng maraming kabataan kasama ng ibang member ng ating lipunan, di ba? Saka yung scientific na suri. Yung scientific na suri, yung sharp na sika. Okay? Yung tatawag na social investigation and class analysis. Which is importante talaga. Labas sa paglubog kasi kung walang ganun, walang magiging direction yung paglubog natin sa masa. Hindi rin natin push yung movement. Ayan. Kumbaga, you can't do it alone at hindi din dapat inaasa sa isang tao. Tama, tama. Diba? Ayan. So, maraming salamat po ayan, sa pag-join ninyo sa ating podcast. Thank you. Attorney Lucas Espiritu. Yes, maraming salamat at maraming salamat sa publication ng Holy Angels College. Ang pangalan ng publication nyo ay Angelite ba? The Angelite. Angelite. The Angelite. The Angelite. Opo. Religious ang pangalan ng publication. Pero hindi lahat ito puro religious na content. Marami dito ay talagang nagsusuri sa lipunan at critical sa ating lipunan. And maraming salamat sa inyo. Yes. Salamat po, Attorney. Sir Gabriel. Thank you din. Thank you din sa pag-invite and having this opportunity na magkaroon ng gatong discourse, mapag-usapan to, which is dapat lang naman. Dapat. How I wish meron pa tayong maraming oras para pag-usapan pa yung gatong topic kasi napakarami pa, di ba, nung mga ating looban ng mga topics. Pero ayun lang yung oras na meron tayo. Huwag po kayong mag-alala, marami pang episodes yung podcast nito. It's a series na pwede nyo pang panoorin. So, that would be all for this podcast. Diktador noon para City ko ngayon.